Inagaw niya ang aking pamilya, inangkin ang aking pawis, at hinayaan akong duguan sa gitna ng malakas na ulan. Akala ng asawa ko at ng kanyang kabit, isa lamang akong basahan na madaling itapon pagkatapos pakinabangan. Ngunit hindi nila alam, mula sa putik ng kanilang pagtataksil ay babangon ako. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang inang nawalan ng lahat ngunit natutong lumaban? Wala na siyang silbi, Clara. Isang malaking pabigat na lang si Isabela sa buhay ko. Hindi ko na siya mahal at ang totoo, hinding-hindi ko siya minahal. Ang boses na yon ni Mateo, na dati ay tila musika sa pandinig ni Isabela, ay naging isang matalim na balaraw na humiwa sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Isabela sa labas ng pintuan ng silid-aklatan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang mainit na mangkok ng nilagang sarsa at sarsaparilla. 6 na oras niyang matiyagang binantayan ang pagpapakulo nito sa kusina. Tinitiis ang usok at init para lamang maibigay ang pinakamasustansyang pagkain sa asawang akala niya ay pagod na pagod sa trabaho. Ang init ng seramika ay gumuguhit sa kanyang mga palad na may mga kalyo na sa pagtatrabaho, ngunit hindi niya maramdaman ang hapdi ng balat dahil mas matindi ang sunog na nararamdaman sa loob ng kanyang dibdib. But what about her baby, Mateo? She's pregnant, right? Ang malanding boses ni Clara ay maririnig sa kabilang linya, tila nagtatampisaw sa tagumpay. Isang malamig na tawa ang isinagot ni Mateo. Ang swerte ko at ikaw ang nagdadala ng tunay na tagapagmana ko, Clara. Si Isabela, isang aksidente lang ang nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para mawala siya sa landas natin. Hindi ko hahayaang masayang ang pera ng kumpanya para sa isang babaeng hindi marunong magsuot ng maayos na damit. Ang mundo ni Isabela ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Ang mangkok na puno ng pagmamahal at sakripisyo ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Hindi ito bumasag ng malakas, ngunit ang pagtapon ng mainit na sabaw sa malamig na sahig ay tila naging simbolo ng kanyang 7 taon na pagsisilbi. 7 taon na ibinigay niya ang lahat, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang talentong culinary na siya namang nagpayaman sa kumpanya ni Mateo, at ang kanyang dangal para lamang malaman na siya ay isang aksidente at pabigat. Napahawak siya sa kanyang tiyan kung saan naroon ang isang munting buhay na binuo nila sa gitna ng mga pangakong tila napako na sa hangin. Naramdaman niya ang isang matinding kirot, hindi lamang sa puso, kundi maging sa kanyang sinapupunan. Tila nararamdaman ng kanyang anak ang pait ng pagtataksil ng sariling ama. Sa gitna ng kanyang pagkalito at hapdi, mabilis na lumabas si Isabela ng bahay. Hindi niya alintana ang madilim na langit na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa kanyang pagmamadaling makalayo sa bahay na naging kulungan ng kanyang kaligayahan, hindi niya napansin ang madulas na bahagi ng hagdan ng bato na nabasa ng ulan. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng marahas sa matigas na semento. Isang matalim na sakit ang gumuhit mula sa kanyang balakang hanggang sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nakita niya ang pagdating ng sasakyan ni Mateo. Ang liwanag ng headlights ay sumilaw sa kanya. At sa loob ng ilang sandali, umasa siyang bababa ang kanyang asawa, bubuhatin siya at hihingi ng tawad. Ngunit ang pinto ng sasakyan ay bumukas para sa ibang tao. Lumabas si Mateo, ngunit hindi para sa kanya. Binuhat nito si Clara na bumaba rin sa sasakyan at nagkunwaring nahihilo. Tumingin si Mateo sa kinaroroonan ni Isabela na nakabulagta sa putikan. Ang dugo ay dahan-dahang humahalo sa tubig ulan sa sahig. Ngunit sa halip na pag-aalala, ang nakita ni Isabela ay ang pandidiri at pagkainip sa mga mata ng asawa. Mateo, ang anak natin, tulungan mo ako.
Ang pabulong na pagsamo ni Isabela. Ang kanyang boses ay halos malunod sa tunog ng malakas na buhos ng ulan. Ang kanyang kamay ay pilit na napaabot sa direksyon ng lalaki. Umaasang kahit katiting na awa ay maibibigay nito. Clara needs to go to the hospital. She's dizzy. Tumawag ka na lang ng ambulansya kung gusto mo, Isabela. Kasalanan mo yan. Masyado kang lampa. Malamig na tugon ni Mateo bago tinalikuran ang sariling asawa. Pinasok niya ang sasakyan, pinaharurot ito paalis, at iniwan si Isabela na mag-isa sa dilim, habang ang lamig ng gabi ay unti-unting bumabalot sa kanyang nananamlay na katawan. Habang nakahiga sa malamig na semento, nakatingin sa madilim na langit, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Isabela. Ganito ba talaga ang halaga ng isang babaeng nagbigay ng lahat? Ganito ba talaga ang kapalit ng 7 taon ng pag-ibig at walang hanggang sakripisyo? Sa gitna ng dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata, isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang kaluluwa. Isang apoy na mas mainit pa sa anumang niluluto niya sa kusina. Kung ito na ang katapusan ng Isabela na kilala nila bilang mahina, ito rin ang simula ng isang Isabelang wala nang ititira para sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Sino ang makakaalam na sa huling hininga ng kanyang pagiging martir, doon isisilang ang isang babaeng hinding-hindi na muling yuyuko. Ang unang naramdaman ni Isabela sa kanyang paggising ay ang amoy ng lason, ang amoy ng antiseptiko at gamot, na humahalo sa malamig at tuyot na hangin ng silid sa ospital. Puti ang kisame, puti ang mga dingding, at puti rin ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Ngunit ang puting kulay na ito ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Tila ba ito ay isang malawak na kabaong na kumukulong sa kanyang nananamlay na diwa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang tiyan. Ang dating nakaumbok ng bahagya, ang bahagi ng kanyang katawan na puno ng pag-asa at munting sipa, ay patag na ngayon. Wala na ang mabigat na init ng buhay. Ang tanging naiwan ay ang isang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang sinapupunan. Gising ka na pala. Akala ko ay balak mo nang magtulog-tulugan habang tumatakbo ang metro ng bayad sa kwartong ito. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalas na kuko na kumakamot sa salamin. Nakatayo ang kanyang biyanan sa paanan ng kama, nakasuot ng mamahaling alahas at hawak ang isang makapal na folder ng mga bayarin. Walang bakas ng lungkot o pakikiramay sa kanyang mukha. Sa halip, ang tanging naroon ay ang pagkainis. Inihagis ng matanda ang mga papel sa ibabaw ng binti ni Isabela. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga numerong tila naniningil sa bawat patak ng luha ng dalaga. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ni Mateo para sa operasyon mo? Napakamahal, Isabela. At para sa ano? Para sa isang batang hindi mo rin naman nagawang ingatan? Napakawalang kwenta mo talagang asawa. Noong dinala ka namin sa pamilyang ito, dahil sa utang na loob mo sa amin sa pagpapagamot sa nanay mong namayapa na, akala ko ay magiging kapaki-pakinabang ka. Pero tignan mo, pati ang tanging tagapagmana ng anak ko ay nawala dahil sa kapabayaan mo. Hindi sumagot si Isabela. Nakatitig lamang siya sa bintana, pinapanood ang dahan-dahang pagpatak ng swero mula sa plastik na bote patungo sa kanyang ugat. Ang bawat patak ay parang isang segundo ng kanyang buhay na nasayang sa piling ng mga taong ito. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay hindi na nakakasugat dahil ang kanyang puso ay isa ng malalim na hukay na puno ng manhid na hapdi. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Bakas sa kanyang mukha ang puyat, ngunit alam ni Isabela na hindi iyon dahil sa pag-aalala sa kanya, kundi dahil sa pag-aalaga kay Clara. Lumapit si Mateo at sinubukang hawakan ang kamay ni Isabela. Isang kilos na dati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay nagdulot lamang ng pangingilabot sa kanyang balat. Mabilis na binawi ni Isabela ang kanyang kamay, tila ba napaso sa hawak ng isang kaaway.
Isa, don't be like that. Ang simula ni Mateo sa kanyang tonong mapangapi na nagkukunwaring malambing. Galit ka ba dahil mas inuna ko si Clara? Intindihin mo naman. She was having a panic attack. Mas kailangan niya ako dahil delikado ang pagbubuntis niya. Ikaw, malakas ka naman, di ba? Hindi ko naman akalain na mahuhulog ka sa hagdan. Kung hindi ka ba naman kasi padalos-dalos. Tumigil ang mundo ni Isabela sa narinig. Ang asawa niya, ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan hanggang sa huling hininga, ay nagagawa pang isisi sa kanya ang pagkawala ng kanilang anak. Ang gaslighting na ito, ang unti-unting pagpapadama sa kanya na siya ang may kasalanan sa lahat ng kamalasan, ay ang huling hibla na nagdudugtong sa kanya sa pagsasama nilang ito. Dahan-dahang umupo si Isabela. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng kirot sa kanyang operadong katawan, ngunit hindi siya dumaing. Tinitigan niya si Mateo ng diretso sa mga mata. Wala nang takot, wala nang pagsamo. Ang nakikita na lamang ni Mateo ay ang isang malamig na apoy na tila nanggagaling sa kilaliman ng dagat. Tapos na ako, Mateo. Mahinahon, ngunit matatag na, sabi ni Isabela. Ni hindi man lang nanginig ang kanyang tinig. Inangat niya ang kanyang kanang kamay at marahang hinubad ang gintong singsing sa kanyang daliri. Ang parehong singsing na matagal na niyang itinuring na simbolo ng kanyang pagkakatali sa nakaraan. Dahan-dahan, inilapag niya ito sa baso ng tubig sa tabi ng kama. Nang tuluyang lumubog ang ginto sa ilalim, tila iyon na rin ang tahimik na wakas ng lahat. Isang ugnayang hindi na kayang iligtas. Bayad na ako sa lahat ng utang na loob na isinusumbat ninyo. Kinuha na ninyo ang aking serbisyo, ang aking mga talento, at ngayon, kinuha nyo na rin ang anak ko. Wala na akong utang sa inyo. Mula sa oras na ito, hindi mo na ako pag-aari. Tumawa ng mapanguyam si Doña Carmen sa tabi. At saan ka naman pupunta? Isang pulubi na walang kahit anong ari-arian? Huwag kang magmalaki, Isabela. Baka bukas ay gumagapang ka pabalik sa amin para sa isang pirasong tinapay. Hindi sila sinagot ni Isabela. Kinuha niya ang kanyang lumang bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit na dinala ng isang nurse mula sa kanyang bahay. Sa loob ng bag, naramdaman ng kanyang daliri ang isang maliit na bagay na malambot. Isang pares ng maliit na medyas na kulay asul, natahi sa kamay at may bordang pangalan na hindi na kailanman mabibigkas ng isang buhay na sanggol. Isinuksok niya ito sa loob ng kanyang dibdib, malapit sa kanyang tumitibok na puso. Ito ang kanyang baon, ang kanyang sakit na magiging lakas. Tumayo siya mula sa kama, kahit pa ang kanyang mga binti ay tila gawa sa jelo. Sa bawat hakbang palabas ng silid, iniwan niya ang Isabela na martir, ang Isabelang sunod-sunuran. Nang makalabas siya sa ospital, ang langit ay hindi na umuulan, ngunit ang hangin ay nananatiling malamig. Sumakay siya sa isang lumang jeepney patungo sa kanyang dating tinutuluyan bago siya ikasal, isang maliit na kwarto sa isang siksikang eskinita. Ngunit pagdating niya doon, ang kanyang puso ay muling dumanas ng dagok. Ang lahat ng kanyang natitirang kagamitan, ang kanyang mga lumang gamit sa pagluluto at iilang dokumento ay nakatambak sa gilid ng kalsada, basang-basa at marumi. Ang may-ari ng paupahan ay lumabas na may takot sa mga mata. Pasensya na, Isabela, pero tumawag ang pamilya ni Mateo. Sinabi nila na kung hahayaan kitang tumira dito, mawawalan ako ng lisensya sa negosyo. Pinagbawalan nila ang lahat sa lugar na ito na bigyan ka ng masisilungan. Nakatayo si Isabela sa gitna ng kalsada. Pinapanood ang mga tao na naglalakad ng walang pakialam. Ang kanyang biyenan ay totoong tuso. Nais nilang patayin siya sa gutom at kawalan ng pag-asa hanggang sa bumalik siya at muling maging alipin nila. Ngunit habang tinitignan niya ang kanyang mga kagamitang nakakalat, isang liwanag ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi siya susuko, hindi na muli. 50 piso.
Iyan na lang ang halaga ng buong buhay ko sa harap ng mundong ito. Nakatitig si Isabela sa huling piraso ng papel na pera sa kanyang palad. Nagasgas at lumana. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa lamig ng semento sa ilalim ng tulay kung saan siya pansamantalang sumilong. Sa paligid niya, ang ingay ng mga sasakyan at ang buga ng itim na usok mula sa mga tambutso ay nagsisilbing musika ng kanyang bagong simula. Ngunit sa halip na sumuko, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa perang iyon. Ang 50 pisong ito ay hindi lamang barya. Ito ang buto na itatanim niya sa gitna ng sementong gubat ng Maynila. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa palengke ng magmadaling-madaling araw. Binili niya ang pinakamurang mga sangkap na kaya ng kanyang pera. Ilang pirasong bawang, sibuyas, at ang mga tirang bahagi ng manok na karaniwan ay itinatapon na ng mga tindera. Sa isang hiram na kalan at lumang kaldero mula sa isang mabait na tindera ng basahan, sinimulan ni Isabela ang tanging bagay na alam niyang gawin ng buong puso, ang magluto. Habang iginigisa niya ang bawang sa kaunting mantika, ang tunog ng pagpiprito at ang halimuyak na nagmumula sa kaldero ay tila naging isang mahiwagang gayuma. Ang amoy ng toyo, suka at mga lihim na pampalasa na itinuro sa kanya ng kanyang ina ay dahan-dahang kumalat sa maduming eskinita. Ang bawat paghalo ni Isabela sa sarsa ay may kasamang dalangin, isang dalangin para sa hustisya at isang dalangin para sa kanyang anak na nasa langit na. Hindi nagtagal, ang mga driver ng jeepney, mga kargador, at mga manggagawa na papasok pa lamang ay dahan-dahang huminto sa harap ng kanyang munting pwesto. Ang bawat subo nila sa murang ulam ni Isabela ay sinusundan ng pagpikit ng kanilang mga mata at isang malalim na buntong hininga ng kasiyahan. Napakasarap naman nito, Aling Isabela. Parang luto ng nanay ko sa probinsya, sabi ng isang matandang kargador habang maingat na nililinisan ang huling butil ng kanin sa kanyang plastik na plato. Sa gitna ng siksikan at ingay, isang itim na sasakyan na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw ang dahan-dahang huminto sa tabi ng kalsada. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng plansadong puting polo. Ang kanyang tindig ay formal at may awtoridad na hindi nababagay sa maduming eskinita. Siya ay si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay. Tila may hinahanap na isang bagay na matagal nang nawala hanggang sa tumama ang kanyang tingin sa usok na nagmumula sa kaldero ni Isabela. Lumapit si Gabriel sa munting karinderya. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Iniilagan ang mga talsik ng putik sa kalsada. Nang makarating siya sa harap ni Isabela, hindi siya nagpakita ng pandidiri sa simpleng pwesto ng dalaga. Sa halip, kumuha siya ng isang plastik na upuan at naupo ng tuwid. Maaari bang makahingi ng isang order ng adobo? At kung maaari, pakidagdagan ng sarsa. Ang mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na agos ng tubig na nagbibigay ng kalmado sa gitna ng kaguluhan. Inabutan siya ni Isabela ng pagkain sa isang plastik na plato na balot ng manipis na cellophane. Bago kumain, kinuha ni Gabriel ang kanyang sariling panyo at maingat na pinunasan ang gilid ng plato hindi dahil sa dumi, kundi bilang isang kilos ng paggalang sa pagkaing inihanda. Sa unang subo pa lamang ni Gabriel, tumigil ang kanyang pagnguya. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang namasa at ang kanyang matikas na balikat ay bahagyang bumagsak. Ang lasa ng luto ni Isabela ay nagdala sa kanya pabalik sa isang maliit na bahay sa malayo. Sa yakap ng isang ina na matagal na niyang hindi nararamdaman. Habang nangyayari ito, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang malaki at malamig na kusina ng kumpanyang kinuha ni Mateo, ang lahat ay tila na sa gitna ng krisis. Ang mga chef na binabayaran ng malaking halaga ay pawisan at natataranta. Bakit ganito ang lasa nito? Napakatabang,
walang buhay. Ang sigaw ni Mateo habang inihahagis ang kutsara sa sahig. Ang tunog ng bakal na tumatama sa tiles ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nasaan ang dating timpla? Bakit hindi niyo makuha-kuha ang lasa ng dati nating mga produkto? Hindi alam ni Mateo na ang kaluluwa ng kanyang kumpanya ay wala sa mga makina o sa mga mamahaling sangkap, kundi na sa mga kamay ni Isabela na ngayon ay namumula na sa hirap at pagod. Balik sa karinderya, matapos kumain ni Gabriel, tumayo siya at iniwan ng 1,000 piso sa ibabaw ng mesa. Huwag mo na itong sukliian. Ang pagkaing ito ay higit pa sa halagang iyan. Maraming salamat sa pagpapaalala sa akin kung ano ang tunay na lasa ng tahanan. Ngunit bago pa makasagot si Isabela, ang katahimikan ng sandaling iyon ay nabasag. 3 lalaking may mga tattoo at hawak na kahoy na pamalo ang biglang pumasok sa loob ng eskinita. Sinisipa nila ang mga plastik na balde at itinatumba ang mga bakanting upuan. Ang tunog ng mga kagamitang bumabagsak sa semento ay nagdulot ng takot sa mga parokyano. Isabela, akala mo ba ay makakapagtago ka rito? Sinabi na namin sa'yo, walang puwang ang negosyo mo sa lugar na ito hanggat hindi ka nagbabayad ng buwis sa amin. Ang sigaw ng pinuno ng mga lalaki habang dahan-dahang lumalapit sa kaldero na puno ng pinaghirapang luto ng dalaga. Naramdaman ni Isabela ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ang kanyang munting pag-asa, ang kanyang huling 50 piso na naging isang kalderong pagkain ay muling nanganganib na mawala. Sa harap ng karahasang ito, mayroon pa bang puwang ang isang babaeng wala ng ibang sandata, kundi ang kanyang puso at talento? Itaob niyo ang lahat. Huwag niyo siyang titira ng kahit isang pirasong pinggan. Ang sigaw na yon ng lalaking may malaking peklat sa mukha ay tila isang hatol ng kamatayan para sa munting kabuhayan ni Isabela. Hindi naghintay ng sagot ang mga lalaki. Sinimulan nilang sipaing muli ang mga plastik na upuan at dahan-dahang lumapit sa kalderong naglalaman ng pinaghirapang ulam ni Isabela. Nanigas ang katawan ni Isabela sa takot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa sandok na tila ito lamang ang tanging sandata na mayroon siya sa mundong puno ng kalupitan. Ngunit sa likod ng takot na yon ay isang mas matinding kirot. Ang sakit na makitang muling dudurugin ang huling pag-asa na itinatayo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ngunit bago pa man madampi ng pinuno ng mga lalaki ang kanyang kamay sa mainit na kaldero, isang malamig at makapangyarihang boses ang bumasag sa tensyon ng paligid. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong hindi lang sa madilim na selda kayo babagsak ngayong gabi. Tumigil ang lahat. Ang boses ni Gabriel ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na tila nagpapatigil sa daloy ng hangin sa eskinita. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang cellphone ay nakatapat sa mga lalaki at ang kanyang mga mata ay tila 2 talim ng espada na hindi kumukurap. Hindi siya gumamit ng dahas. Sapat na ang kanyang presensya at ang malamig na katotohanan sa kanyang boses upang mapaatras ang mga haligi ng karahasan. Ang mga lalaki na tila nakakilala kung sino ang kaharap nila ay nagpalitan ng mga nag-aalalang tingin bago mabilis na tumalikod at naglaho sa dilim ng eskinita. Kasabay ng pag-alis ng mga banta ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang langit ay tila hindi na nakayanang pigilin ang pait na kanina pa namumuo. At ang mga patak ng tubig ay nagsimulang humampas ng marahas sa tuyong semento. Nagmadali si Isabela na iligtas ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mga galaw ay puno ng kaba at pagkalito. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niya ang isang biglang katahimikan at ang pagtigil ng ulan sa kanyang ulunan. Pagtingala niya, nakita niya ang isang malaking itim na payong na nakatabon sa kanya. Hawak ito ni Gabriel. Ang lalaki ay nakatayo nang napakalapit sa kanya, sapat na upang maamoy ni Isabela ang bango ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng ulan.
Ang balikat ni Gabriel ay unti-unti nang nababasa dahil tinitiyak niyang ang buong katawan ni Isabela at ang kanyang kaldero ang protektado ng payong. Hayaan mo na ang mga yan, Isabela. Mas mahalaga ang kaligtasan mo. Ang pabulong na sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalinga. Isang tingin na matagal nang hindi nararamdaman ni Isabela mula sa kahit kanino. Habang nangyayari ito, sa loob ng marangyang mansyon ni Mateo, ang kapaligiran ay puno ng init ng ulo at hindi pagkakaunawaan. Ang tunog ng mga mamahaling porselana na ibinabagsak sa mesa ay naririnig hanggang sa pasilyo. Mateo, look at this! Bakit bumababa ang quality ng mga ulam sa restaurant natin? At bakit pati ang mga stocks natin ay nagkakaproblema? Ang reklamo ni Clara habang iwinawagayway ang isang tablet. I need more money for my checkup at kailangan ko ring bumili ng bagong designer bag para sa party bukas. Hinilot ni Mateo ang kanyang sentido. Simula nang umalis si Isabela, tila ang swerte sa kanyang buhay ay sumama rin sa paglabas nito sa pinto. Ang kumpanya niya na dating nangunguna sa merkado dahil sa mga kakaibang timpla ni Isabela ay unti-unti nang iniiwan ng mga kliyente. Ngunit ang kanyang pride ay mas matigas pa sa bato. Hindi niya kayang aminin na ang tagumpay niya ay utang niya sa asawang tinawag niyang walang kwenta. Balik sa ilalim ng ulan, dinala ni Gabriel si Isabela sa loob ng kanyang sasakyan upang makaiwas sa lamig. Doon, sa loob ng tahimik at mainit na sasakyan, binasag ni Gabriel ang katahimikan. Mayroon akong maliit na pwesto sa Market Square, Isabela. Maayos ang pasilidad doon at may seguridad. Hindi mo kailangang mag-alala sa mga nangongolekta ng proteksyon. Napayuko si Isabela. Salamat, Sir Gabriel, pero wala akong pambayad sa renta ng ganoong klaseng pwesto. Sapat lang ang kinikita ko para sa araw-araw na pagkain. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Hindi ko kailangan ng pera mo, Isabela. Ang renta mo ay babayaran mo sa pamamagitan ng pagluluto para sa akin ang tanghalian araw-araw. Gusto kong muling malasahan ang luto na nagpapaalala sa akin na mayroon pa palang kabutihan sa mundong ito. Naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Isang damdamin na akala niya ay namatay na kasama ng kanyang anak. Ang kilig na ito ay hindi katulad ng sa panahong kasama niya si Mateo. Ito ay mas malalim, mas payapa, at puno ng respeto. Para siyang isang tuyong halaman na muling nadiligan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Ngunit sa gitna ng liwanag na ito, isang anino ang muling nabubuo. Sa kabilang dako, habang nakatingin sa salamin, isang masamang plano ang nabubuo sa isipan ni Clara. Nalaman niya mula sa kanyang mga espiya na buhay pa si Isabela at muling nagsisimula. Akala mo ba ay hahayaan kitang maging masaya, Isabela? Ang pabulong na sabi ni Clara sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi kita napatay noong gabi ng ulan, sisiguraduhin kong sa susunod, wala nang matitira sa'yo, pati na ang lalaking sumasagip sa'yo ngayon. Sino ang tunay na kaaway na nagtatago sa likod ng mga anino? At hanggang kailan kayang protektahan ni Gabriel si Isabela mula sa bagyong hindi pa tuluyang lumilipas? Akala mo ba ay makakatakas ka na sa akin, Isabela? Kahit magsuot ka pa ng telang ginto, nananatili kang basahan na pinulot ko lang sa kalsada. Ang boses na yon ni Mateo ay tila isang malamig na hangin na biglang pumasok sa loob ng mainit at masayang kusina ng Lumina. Si Isabela, na noong sandaling iyon ay maingat na nag-aayos ng mga sariwang bulaklak sa ibabaw ng kanyang bagong counter, ay biglang napatigil. Ang kanyang mga kamay, na dati ay mabilis at maliksi sa paghiwa ng mga sangkap, ay tila naging yelo. Ang bango ng nilulutong nilaga ay biglang napalitan ng pait ng nakaraan na tila muling sumusuka sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Mateo sa pintuan ng kanyang bagong pwesto
Sa Market Square, mukha itong pagod, ang kanyang polo ay gusot, at ang kanyang mga mata ay puno ng inggit habang pinagmamasdan ang maayos at malinis na kainan ni Isabela. Sa labas, ang mga tao ay nakapila para matikman ang kanyang luto, isang tagumpay na kailanman ay hindi inakala ni Mateo na makakamit ng asawang itinuring niyang anino lamang. Ano ang ginagawa mo rito, Mateo? Ang mahinahong tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay hindi nanginig, kahit na sa loob niya ay tila may isang bagyong muling nabubuo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang martilyo na nagpapaalala sa kanya ng gabi sa ilalim ng ulan. Humakbang si Mateo papasok. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting at mapang-aping tono. Nabalitaan ko na ang galing mo na raw mag-isa. Kaya ba iniwan mo kami? Para maglandi sa gitna ng palengke? Alam mo ba na naghihirap ang kumpanya dahil sa kapabayaan mo? At ngayon, narito ka, nagpapakasaya habang ang nanay ko ay halos mamatay na sa sama ng loob dahil sa pag-alis mo. Naramdaman ni Isabela ang isang pait na tawa na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang lalaking ito, na hinayaan siyang dumanas ng sakit at mawalan ng anak, ay may kapal pa ng mukha na isumbat sa kanya ang moralidad. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang maruming basura na pilit na itinatapon sa malinis niyang bagong buhay. Wala na akong obligasyon sa inyo, Mateo. Ang Isabela na pwedeng mong tapak-tapakan ay namatay na noong gabing iniwan mo ako sa gitna ng kalsada habang duguan. Ang mariing sagot ni Isabela. Tinitigan niya si Mateo ng diretso, ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Lumabas ka na bago ko tawagin ang gwardiya. Dahil sa galit at sa nasaktang pride, itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at akmang hahablutin ang braso ni Isabela. Huwag mo akong talikuran. Hindi pa tayo tapos. Ngunit bago pa man dumampi ang maruming daliri ni Mateo sa balat ni Isabela, isang malakas at matigas na kamay ang humarang sa kanya. Si Gabriel. Lumitaw siya mula sa likod ni Isabela. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Hindi siya sumigaw, ngunit ang boses niya ay sapat na para magdulot ng panginginig sa sino mang makakarinig. Ginoong Mateo, sa pagkakaalam ko ay tapos na ang oras ng pagbisita ng mga hindi imbitadong panauhin. Ang sabi ni Gabriel, habang dahan-dahang pinipitpit ang pulso ni Mateo. Ang tunog ng mga buto na tila nagkakaipit ay sapat na para mapangiwi ang dating asawa ni Isabela. Ang babaeng ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Ang bawat hakbang mo palapit sa kanya ay isang hakbang mo patungo sa sarili mong kapahamakan. Nabakas ang takot sa mga mata ni Mateo nang makita niya si Gabriel. Ang lalaking alam niyang mas makapangyarihan at mas matikas kaysa sa kanya. Sa sino ka ba? Ano ang kinalaman mo sa asawa ko? Hindi mo na siya asawa mula noong sandaling pinili mong saktan siya. Ang simpleng tugon ni Gabriel. Binitawan niya si Mateo ng may halong pandidiri. Tila ba humawak siya sa isang maduming bagay. Umalis ka na, bago ko pa maisipang ituloy ang legal na kaso laban sa'yo. Napilitang lumabas si Mateo. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, lumingon siya nang may kasamaan sa mga mata. Akala mo ba ay nanalo ka na, Isabela? Magpakasaya ka na sa lalaking iyan dahil sisiguraduhin ko na ang lahat ng itinatayo mo ngayon ay babagsak din sa lupa. Nang wala na ang anino ni Mateo, naramdaman ni Isabela ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya mabuwal, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na sumuporta sa kanyang likuran. Si Gabriel ay nanatili sa kanyang tabi. Ang distansya nila ay sapat lang para maramdaman niya ang init ng katawan nito, ngunit puno pa rin ng respeto. Huminga ka ng malalim, Isabela. Wala na siya. Ang pabulong na sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagbabanta, kundi puno na ng malalim na pag-unawa. Sa sandaling iyon, sa loob ng katahimikan ng kusina, isang mahalagang tanong ang lumutang sa isipan ni Isabela.
Bakit sa kabila ng lahat ng sakit, may isang taong dumating para pulutin ang mga piraso ng kanyang nadurog na pagkatao? At hanggang kailan magagawa ni Gabriel na harangan ang mga anino ng kanyang nakaraan na tila hindi titigil hanggat hindi siya muling nalulunod sa dilim? Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa labas, sa isang madilim na silid, hawak ni Clara ang isang litrato ni Isabela. Gamit ang isang matulis na gunting, dahan-dahan niyang ginupit ang mukha ni Isabela. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang babala. Ang digmaan ay hindi pa tapos, at ang pinakamabigat na unos ay paparating pa lamang. Isabela, mamatay na ang mommy. Kung may natitira ka pang hiya at utang na loob sa pamilyang nagpakain sa'yo, pumunta ka rito ngayon din. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ng telepono ay tila isang matalas na latigo na humahagupit sa katahimikan ng gabi. Ang bawat salita ay puno ng panunumbat. Tila ba si Isabela ang may sala sa bawat hiningang kinakapos ng kanyang dating biyenan. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang hawak ang telepono. Sa kabilang kamay niya ay ang isang maliit na kwaderno kung saan niya isinusulat ang mga bagong recipe na puno ng pag-asa. Ngunit sa isang saglit, ang pag-asang yon ay napalitan ng isang madilim na anino ng nakaraan, ang utang na loob. Ang konseptong ito ang naging kadena na gumapos kay Isabela sa loob ng 7 taon. Ito ang laging ibinubulong sa kanya ni Doña Carmen tuwing siya ay pagod, tuwing siya ay sinasaktan, at tuwing siya ay nais ng sumuko. At ngayon, ang kadenang yon ay muling hinihigit. Pilit siyang ibinabalik sa kumunoy na akala niya ay natakasan na niya. Huwag kang makinig sa kanya, Isabela. Ang mga salita niya ay parang laso na binalot sa asukal. Ang mahinahong tinig ni Gabriel ay nagmula sa likuran niya. Nakatayo ang lalaki sa pintuan ng kusina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya at dahan-dahang kinuha ang telepono mula sa kamay ni Isabela. Pinatigil ang ingay ng galit ni Mateo bago ito tuluyang makapasok sa kaluluwa ng dalaga. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang puso ni Isabela ay muling naging isang magulong dagat ng pag-aalinlangan. Dahil sa takot na baka nga mamatay ang matanda nang hindi siya nakakahingi ng tawad sa mga pagkukulang na isinaksak sa kanyang isipan, nagpa siya si Isabela na pumunta sa ospital. Sumama si Gabriel hindi para makialam, kundi para maging isang matatag na pader na sasandal sa likuran ni Isabela. Pagdating sa pribadong kwarto ng ospital, ang bumungad sa kanila ay ang imahe ng isang nanghihinang Doña Carmen. Nakahiga ang matanda, ang kanyang muka ay maputla, at ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Nakatayo sa tabi niya si Mateo, na mabilis na nagbago ang anyo mula sa galit tungo sa pagiging isang biktima. Narito na siya, Mami, ang paborito mong manugang na iniwan tayo sa gitna ng hirap. Ang mapait na sabi ni Mateo habang nakatingin ng masama kay Gabriel na nananatili sa may pintuan. Dahan-dahang idinilat ni Doña Carmen ang kanyang mga mata. Isabela, lumapit ka. Ang sakit ng dibdib ko. Akala ko ay hindi na kita makikita bago ako pumanaw. Alam mo namang ikaw lang ang inaasahan ko, di ba? Sino na ang mag-aalaga sa akin? Sino na ang magluluto ng paborito kong sopas na nagpapagaling sa akin? Naramdaman ni Isabela ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang bawat paghikbi ng matanda ay tila isang kutsilyo na bumabaon sa kanyang konsensya. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang dating biyenan, may napansin siyang kakaiba. Ang mga mata ni Doña Carmen ay hindi puno ng sakit, kundi ng isang tuso at mapanuring tingin. Nakikita niya ang mabilis na sulyap ng matanda sa mamahaling relo ni Gabriel at ang paraan ng paghawak nito sa kamay ni Mateo na tila may pinag-uusapang lihim. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na may dalang tray ng pagkain. Sa isang pagkakataon, hindi napansin ni Doña Carmen na nakatingin si Isabela nang bigla nitong abutin ng isang piraso ng matigas na tinapay
at mabilis na isubo ito nang may kalakasan na hindi nararapat sa isang taong mamatay na. Sa sandaling iyon, ang tabing na nakatakip sa mga mata ni Isabela ay tuluyang nahulog. Ang lahat ng ito ay isang dula-dulaan, isang masamang komedya na idinisenyo para muling makuha ang kanyang serbisyo, para muli siyang maging alipin sa kusina dahil sa gaganaping malaking hapunan para sa mga bagong investors ni Mateo sa susunod na araw. Kailangan mo lang pala ng kusinera, hindi ba? Ang mahinahong tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay wala ng bahid ng takot, tanging pagkadismaya na lamang. Natigilan si Doña Carmen. Ang kanyang pag-arte ay biglang huminto. Ano ang sinasabi mo? Napakasama mo talagang bata ka. Naghihingalo na ang biyenan mo at ganyan pa ang sasabihin mo. Hindi na ako ang Isabela na kilala ninyo. Ang mariing sabi ni Isabela habang dahan-dahang umaatras patungo sa pinto kung saan naghihintay si Gabriel. Ang utang na loob ko sa inyo ay matagal nang nabayaran ng dugo ng anak ko at ng 7 taon kong pagkatahimik. Kung kailangan ninyo ng magluluto para sa mga investors nyo, humanap kayo ng taong kaya ninyong bayaran dahil ang serbisyo ko ay hindi na mabibili ng inyong mga kasinungalingan. Namula sa galit si Mateo at akmang susugod, ngunit isang hakbang lamang ni Gabriel ay sapat na para mapaatras ang lalaki. Lumabas sina Isabela at Gabriel mula sa kwartong puno ng lason. Pagdating sa parking lot, ang hangin sa labas ay tila mas masarap lang hapin. Salamat, Gabriel. Salamat sa pagtayo sa tabi ko. Ang pabulong na sabi ni Isabela habang nakatingin sa malayo. Hindi mo kailangang magpasalamat, Isabela. Ang tanikala ng nakaraan ay ikaw lang ang may kayang pumutol. At ngayong gabi, ginawa mo yon ng may dangal. Ang tugon ni Gabriel habang dahan-dahang iniaabot ang kanyang kamay upang ayusin ang isang hibla ng buhok na humarang sa mukha ni Isabela. Ang haplos ng kanyang mga daliri ay tila isang pangako ng bagong umaga. Ngunit habang sila ay papaalis, hindi nila napansin ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, si Clara ay may hawak na isang sobrang puno ng mga litrato. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang masamang ngiti. Magsaya muna kayo ngayon, Isabela, dahil bukas, ang buong mundo ay makikita ang tunay mong pagkatao sa mga pahayagan. Tignan natin kung mananatili pa sa tabi mo ang iyong tagapagligtas kapag nalaman ng lahat ang madilim mong lihim. Ano ang lihim na tinutukoy ni Clara? At hanggang kailan kayang tiisin ni Isabela ang mga pagsubok na tila walang katapusan? Ang gabi ay malalim na, ngunit ang tunay na dilim ay nagsisimula pa lamang. Isang magnanakaw, isang manloloko, at isang babaeng walang utang na loob. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa bibig ni Mateo o ni Clara, kundi mula sa mga pahina ng isang sikat na tabloid at sa mga komento sa social media na mabilis na kumakalat na parang apoy sa tuyong damo. Hawak ni Isabela ang kanyang cellphone. Ang screen ay tila nagbabaga sa bawat salitang humihiwa sa kanyang dangal. May mga litrato niya doon, mga litratong kinuha ng palihim habang siya ay nasa ospital, at mga dokumentong sadyang binago ang nilalaman para magmukhang ninakaw niya ang mga pampalasa ng kumpanya ni Mateo bago siya umalis. Ang umagang yon sa Lumina ay dapat sana ay puno ng halimuyak ng bagong lutong tinapay, ngunit ang hangin ay biglang naging mabigat at mapait. Ang mga parokyano na dati ay nakangiti habang bumabati sa kanya ay ngayon ay nagbubulungan sa labas ng pintuan. Ang bawat sulyap nila ay tila isang hatol at ang bawat bulong ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kapayapaang pinaghirapan niyang itayo. Isabela, kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Gabriel ay seryoso. Walang bahid ng biro na madalas niyang naririnig. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng restaurant. Hawak ang isang sobrang kulay kape. Naramdaman ni Isabela ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang sandali na pati ang tanging taong naniwala sa kanya
ay tatalikuran na rin siya dahil sa mga kasinungalingang gawa-gawa ng kanyang mga kaaway. Pumasok sila sa maliit na opisina sa likod ng kusina. Inilapag ni Gabriel ang sobre sa mesa. Sa loob nito ay ang mga ebidensya na ipinadala ni Clara sa kanya ng palihim, mga pekeng bank statement na nagpapakita na di umano ay tumatanggap si Isabela ng pera mula sa mga kakumpetensya ni Mateo noong sila ay kasal pa. Ipinadala ito sa akin kaninang umaga. Ang mahinahong sabi ni Gabriel. Tinitigan niya si Isabela. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng katotohanan sa gitna ng malalim na mantsa ng pagdududa. Isabela, alam nating dalawa na ang mga ito ay gawa-gawa lamang. Pero ang mundo ay hindi nakikinig sa katotohanan. Nakikinig sila sa mas malakas na ingay. Naramdaman ni Isabela ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Naniniwala ka ba sa kanila, Gabriel? Akala mo ba ay nagawa ko ang mga bagay na yan? Ang kanyang boses ay pabulong, puno ng takot, na baka ang sagot na marinig niya ay ang huling dagok na hindi na niya kayang tiisin. Tumayo si Gabriel at lumapit sa kanya. Sa halip na sumigaw o magtanong ng may galit, dahan-dahan niyang kinuha ang mga nanginginig na kamay ni Isabela. Ang init ng kanyang mga palad ay tila isang gamot sa naninigas na katawan ng dalaga. Ang nakikita ko sa harap ko ay hindi isang magnanakaw. Ang pabulong na sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ang nakikita ko ay isang babaeng may mga sugat sa kamay dahil sa pagtatrabaho ng marangal. Ang nakikita ko ay ang babaeng nagbigay ng lasa sa aking matabang na buhay. Isabela, hindi ang pagdududa ko ang dapat mong ikatakot, kundi ang sarili mong takot na baka hindi ka sapat. Maniwala ka sa akin, hindi kita iiwan sa gitna ng laban na ito. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng pag-agos ng mga luha na kanina pa pinipigilan ni Isabela. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng pasasalamat. Sa gitna ng unos ng paninira, natagpuan niya ang isang kanlungan na hindi kayang tibagin ng anumang tsismis. Ngunit sa labas ng restaurant, ang sitwasyon ay lalong lumalala. Isang grupo ng mga reporter ang nagsisimulang mag-abang. Dala ang mga kamera na tila mga sandatang nakatutok sa pintuan ng lumina. At sa di kalayuan, nakasakay sa kanyang sasakyan, pinapanood ni Clara ang kaguluhan ng may malawak na ngiti. Umiyak ka lang, Isabela, dahil ito pa lang ang simula. Ang pabulong na sabi ni Clara habang nilalaro ang kanyang mamahaling singsing. Kapag bumagsak na ang reputasyon mo, tignan natin kung mananatili pa ang prinsipe mo sa tabi ng isang babaeng itinuturing na basura ng lipunan. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, isang hindi inaasahang bisita ang kumatok sa likurang pinto ng restaurant. Isang dating tauhan ni Mateo na may dalang isang mahalagang impormasyon, isang lihim na maaring magpabagsak kay Clara, ngunit maari ring magdala kay Isabela sa isang mas mapanganib na sitwasyon. Handa na ba si Isabela na gamitin ang apoy laban sa apoy? O mananatili siyang tapat sa kanyang prinsipyo kahit na ang lahat ay unti-unti nang naglalaho? Ang mantsa ng pagdududa ay malalim at ang daan patungo sa paglilinis ng pangalan ay puno ng mga nakatagong patibong. Hindi ang mga nakasisilaw na ilaw ng kamera ang nakakatakot, kundi ang katotohanang tila walang gustong makinig sa panig ng isang taong wala namang kapangyarihan. Ang pabulong na sabi ni Isabela sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana ng lumina ay puno ng pait. Sa labas, ang kalsada ay tila naging isang arena ng mga gutom na leon. Mga reporter na handang pira-pirasuhin ang kanyang pagkatao para sa isang balitang magdadala sa kanila ng rating. Ang bawat kislap ng puting liwanag mula sa kanilang mga kamera ay tila mga kidlat na sumusugat sa paningin ni Isabela. Nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay mas mabilis maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang maduming katotohanan. Ma'am Isabela, ito po ang mga dokumentong hiningi ninyo. Hindi ko na po kayang sikmurain ang ginagawa nila sa inyo. Ang boses ni Mang Tonyo, ang dating driver ni Mateo,
na matagal nang pinatalsik dahil sa pagtulong kay Isabela noon, ay nanginginig sa takot at hiya. Inabot niya ang isang lukot na sobrang kulay asul. Sa loob nito ay ang isang lihim na sadyang ibinaon ni Clara sa ilalim ng lupa, ang tunay na resulta ng laboratorio mula sa isang maliit at hindi kilalang klinika. Ang petsa ay tumutugma sa gabi ng aksidente ni Isabela at ang resulta ay malinaw. Hindi kailanman nagbuntis si Clara. Ang lahat ay isang dula-dulaan, isang malupit na biro para tapatan ang tunay na pagbubuntis ni Isabela noon. Naramdaman ni Isabela ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo. Ang bawat tibok ay sumisigaw ng katarungan para sa kanyang anak na nawala dahil sa kasinungalingang ito. Ang physiological na reaksyon ng kanyang galit ay nagdulot ng panunuyo ng kanyang lalamunan at ang pamamanhid ng kanyang mga daliri habang hawak ang papel. Handa ka na ba, Isabela? Ang boses ni Gabriel ay nananatiling matatag sa kanyang likuran. Dahan-dahang ipinatong ng lalaki ang kanyang kamay sa balikat ni Isabela, isang kilos na nagbigay ng biglang init sa nanlalamig na katawan ng dalaga. Hindi mo kailangang gawin ito kung hindi mo pa kaya. Maaari nating palipasin ang bagyo. Umiling si Isabela. Hindi, Gabriel. Ang apoy ay hindi pinapatay sa pamamagitan ng pagtatago. Kailangan itong harapin para tuluyan ng mamatay. Sinuot ni Isabela ang kanyang puting apron, ang kanyang uniforme ng dangal, at dahan-dahang binuksan ang pintuan ng restaurant. Ang paglabas niya ay sinalubong ng sunod-sunod na tanong na tila mga bala ng baril na naglalayong itumba siya. Isabela, totoo bang nagnakaw ka ng pondo sa asawa mo para itayo ang restaurant na ito? Ano ang masasabi mo sa paratang na niloloko mo ang investor mong si Gabriel? Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang biglang huminto. Lumabas si Mateo, nakasuot ng plansadong Amerikana at nagkunwaring isang bayani sa harap ng mga kamera. Lumapit siya kay Isabela at sinubukang hawakan ang kanyang balikat para magmukhang mahabagin na asawa sa harap ng publiko. Mga kaibigan, pakiusap. Bigyan niyo muna siya ng puwang, ang sabi ni Mateo nang may plastik na tono ng pag-aalala. Kahit anong pagkakamali ang nagawa ni Isabela, asawa ko pa rin siya. Handa ko siyang patawarin kung babalik siya sa akin at aaminin ang lahat. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Tumingin siya ng diretso sa lens ng pinakamalapit na kamera, pagkatapos ay kay Mateo. Patawad? Ang kailangan mo ay hindi ang aking pagbabalik, Mateo, kundi ang aking katahimikan para hindi malaman ng mundo na ang tagapagmana na hinihintay ninyo ni Clara ay kasing peke ng inyong mga konsensya. Natigilan ang lahat. Ang katahimikan ay naging napakabigat na tila ba ang bawat hininga ay naririnig. Ang mukha ni Mateo ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ano ang sinasabi mo? Ang pabulong na tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Ito, ang sabi ni Isabela habang itinataas ang asul na sobre. Ang katotohanang pinatay ninyo ang anak ko para sa isang kasinungalingang hindi naman kailanman umiral. Mateo, ang apoy na sinimulan ninyo ay kayo na mismo ang susunog ngayon. Sa sandaling iyon, nakita ni Isabela sa malayo si Clara na nanonood mula sa loob ng sasakyan. Ang mukha ng babae ay puno ng lagim. Alam ni Clara na ang kanyang binuong palasyo ng buhangin ay unti-unti nang tinatangay ng alon ng katotohanan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mateo, isang matandang babae mula sa karamihan ang biglang sumigaw. Itinuturo ang telebisyon sa loob ng restaurant. Isang bagong balita ang lumalabas. Isang video leak kung saan naririnig si Clara na kausap ang isang doktor tungkol sa paggawa ng pekeng ultrasound. Naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang ginhawa, ngunit kasabay nito ay ang isang mabigat na tanong na pumasok sa kanyang isipan.
Ang katarungan ba ay sapat na para gamutin ang isang sugatang puso? O ang apoy ng katotohanan ito ay magdudulot lamang ng mas malalim na abo sa kanyang buhay? Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Isabela, hindi para sa kamera, kundi para iparamdam na sa gitna ng digmaang ito, hindi siya mag-isa. Ngunit ang tingin ni Mateo ay naging mapanganib. Isang tingin ng isang hayop na nasukol sa sulok at handang pumatay para lamang makaligtas. Ang hangin sa loob ng restaurant na lumina ay tila naging napakabigat, puno ng amoy ng luma at bulok na nakaraan na pilit isinusuka ng tadhana. Nakatayo si Mateo sa gitna ng silid, ang kanyang dating matikas na tindig ay tila gumuho na. Ang kanyang mga mata ay namumula, hindi dahil sa pag-iyak kundi dahil sa puyat at takot na mawala ang lahat ng kanyang pinanghahawakan. Pagkatapos ng pagsabog ng katotohanan sa harap ng media, ang kanyang kumpanya ay tila isang barkong mabilis na lumulubog sa gitna ng malalaking alon ng iskandalo. Isa, pakiusap. Mag-usap tayo ng maayos. Alam kong nagkamali ako, pero pamilya pa rin tayo. Ang pabulong na pagsamo ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalan ng pag-asa. Sinubukan niyang lumapit kay Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot na tila isang pulubi na humihingi ng limos ng pagmamahal. Dahan-dahang humarap si Isabela sa kanya. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim at malamig na kawalan. Kinuha niya ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag sa ibabaw ng mesa. Ito ang katibayan ng pagpanaw ng kanyang anak. Ang kaisa-isang pamilyang naiwan sa kanya sa gitna ng kalupitan ni Mateo. Ito lang ang pamilyang naiwan ko sa iyo, Mateo. Ang isang pirasong papel na nagpapatunay na pinatay ninyo ang tanging pag-asa ko dahil sa inyong mga kasinungalingan. Ang mariing sabi ni Isabela, ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Huwag mong gamitin ang salitang pamilya sa harap ko dahil ang bawat titik nito ay dinungisan mo na ng dugo at pagtataksil. Habang nangyayari ito, sa loob ng malaki at tahimik na mansyon ng mga pamilya ni Mateo, isang mas matindi at mas madilim na trahedya ang nagaganap. Si Doña Carmen, ang matandang biyenan na dati ay puno ng yabang at lupit, ay nakahiga sa sahig ng kanyang kwarto. Inatake siya ng stroke matapos makita ang sunod-sunod na balita tungkol sa pagbagsak ng kanilang kumpanya. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig. Sinusubukang abutin ang telepono habang ang kanyang boses ay tila isang tuyot na bulong na hindi makalabas sa kanyang lalamunan. Pumasok si Clara sa kwarto, ngunit sa halip na tumawag ng ambulansya, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa vault na nakatago sa likod ng malaking painting. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman, walang bakas ng awa para sa matandang babaeng nag-aruga sa kanya at naging kasabwat niya sa pananakit kay Isabela. Mami, pasensya na ho kayo, pero hindi ko kayang sumama sa inyo sa paglubog. Ang pabulong na sabi ni Clara habang mabilis na isinisilid ang mga alahas at mga bundle ng pera sa loob ng kanyang mamahaling bag. Ang tunog ng pag-ikot ng lock ng vault ay tila isang huling hininga ng karangyaan sa loob ng bahay na yon. Tumingin si Clara sa nanghihinang matanda na nasa sahig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabi mo dati, ako ang paborito mong manugang dahil mayaman at matalino ako. Pero ngayong wala na kayong pera, ano pa ang silbi niyo sa akin? Walang habag na tinalikuran ni Clara ang naghihingalong si Doña Carmen. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa sahig ay tila isang martsa ng kamatayan habang nililisan niya ang mansyon, dala ang lahat ng natitirang kayamanan ng pamilya. Balik sa Lumina, pumasok si Gabriel dala ang isang bagong balita. Ang kanyang presensya ay tila isang kalasag na muling nagbigay ng lakas kay Isabela. Sa isang maikling sandali, nagtama ang kanilang mga mata, isang tingin na puno ng pagtitiwala at hindi binibigkas na pangako. Mateo, ang kumpanya mo ay wala na.
Binili ko na ang lahat ng iyong mga utang, ang malamig na pahayag ni Gabriel. Mula ngayon, ang bawat pader ng kumpanyang itinayo mo sa pawis ni Isabela ay pag-aari na niya. Wala ka nang babalikan. Napaatras si Mateo. Ang kanyang mukha ay tila naging isang puting tela sa sobrang takot. Wala siyang nagawa kundi ang tumalikod at tumakbo palabas, umaasang may matatagpuan pang kahit anong kaligtasan sa loob ng kanyang mansyon. Ngunit pagdating niya doon, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang katahimikan ng isang bahay na ninakawan ng sarili niyang katuwang sa krimen. Natagpuan ni Mateo ang kanyang ina na nakahandusay sa sahig, hindi makapagsalita at hindi makagalaw. Sa ilalim ng kama, nakita niya ang isang gusot na papel, ang pekeng ultrasound na ginamit ni Clara para linlangin siya. Ang lahat ay gumuho na. Ang lahat ng kanyang ipinagpalit para kay Isabela ay naging abo sa isang iglap. Sa loob ng kanyang isipan, tila naririnig ni Doña Carmen ang boses ni Isabela na nag-aalay sa kanya ng mainit na sopas noong mga panahong may sakit siya. Isang luha ng huling pagsisisi ang dahan-dahang gumulong sa kanyang tuyot na pisngi, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Ang karma ay tila isang malaking pader na dahan-dahang gumigiba sa kanila, hindi nagiiwan ng kahit anong puwang para sa kapatawaran. Saan na pupunta si Mateo ngayong wala na siyang kahit na ano? At hanggang kailan magagawa ni Isabela na dalhin ang bigat ng nakaraang ito habang sinisimulan ng kanyang bagong kabanata kasama si Gabriel? Ang gabi ay malalim na, ngunit ang tunay na katarungan ay nagsisimula pa lamang maghasik ng kanyang liwanag. Ang paglipas ng mga buwan ay tila isang dahan-dahang pagbukadkad ng isang rosas sa gitna ng semento para kay Isabela. Ang lumina ay hindi na lamang isang munting kainan sa sulok ng palengke. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa at masarap na putahe na dinadayo ng mga tao mula sa malalayong lugar. Ang bawat paghalo ni Isabela sa kanyang mga sarsa ay tila isang paraan ng pagpapagaling sa kanyang sariling mga sugat. Sa bawat papuri ng mga parokyano, unti-unting nabubura ang mga masasakit na salitang itinanim ni Mateo sa kanyang isipan. Sa kabilang banda, ang buhay ni Mateo ay tila isang mabilis na pagbulusok patungo sa kailaliman ng impyerno. Nawala ang kanyang kumpanya, ang kanyang mansyon, at ang kanyang dangal. Ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa kanyang yaman ay ngayon ay palaboy-laboy sa mga lansangan, suot ang mga damit na kupas at punit-punit. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng alikabok at pawis. Sa bawat gabi na siya ay natutulog sa isang madilim na silid ng isang murang paupahan, ang mukha ni Isabela na duguan sa ilalim ng ulan ang tanging bumubulabog sa kanyang panaginip. Si Doña Carmen naman ay nananatili sa isang pampublikong pasilidad para sa mga may karamdaman. Ang dating reyna ng mansyon ay nakatitig na lamang ngayon sa kisame, hindi makapagsalita, at ang tanging kasama ay ang mga anino na ng kanyang mga maling desisyon. Ang kanyang mga anak-anakan at mga kaibigang dati ay nakapaligid sa kanya dahil sa pera ay isa-isang naglaho na parang bula. Ngunit ang pinakamatinding hagupit ng tadhana ay tumama kay Clara. Akala ng babae ay matatatakasan niya ang lahat gamit ang ninakaw na kayamanan, ngunit ang perang galing sa masama ay mabilis ding nawala. Ang lalaking akala niya ay katuwang niya sa kanyang bagong buhay ay nilimas ang lahat ng kanyang dinalang alahas at pera bago siya iniwan sa isang banyagang lugar. Ngayon, si Clara ay namumuhay sa takot at gutom, isang anino ng kanyang dating mapang-aping pagkatao. Palaging lumingon sa likuran dahil sa takot na baka mahanap siya ng mga taong kanyang niloko. Habang ang mga anino ay unti-unting lumalamon sa mga nagkasala, ang liwanag naman ay patuloy na nagniningning para kay Isabela sa piling ni Gabriel. Ang kanilang pag-iibigan ay tila isang mahinahong awit na dahan-dahang bumubuo ng isang bagong himig. Walang pagmamadali, walang pressure, tanging mga sulyap na puno ng kahulugan at mga kamay.
na laging handang sumuporta. Isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan matapos ang isang matagumpay na pagbubukas ng bagong sangay ng lumina, huminto si Gabriel at humarap kay Isabela. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa mga mata ni Gabriel, nagpapakita ng isang katapatan na kailanman ay hindi naramdaman ni Isabela kay Mateo. Isabela, hindi ko maibabalik ang lahat ng nawala sa'yo. Ang pabulong na sabi ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ang mga kamay ng dalaga. Pero maaari kitang samahan sa bawat hakbang patungo sa hinaharap na ikaw mismo ang gumagawa. Hindi mo na kailangang mag-isa sa pagharap sa mga susunod na bagyo. Naramdaman ni Isabela ang isang mainit na agos ng kaligayahan sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang tuyot na lupa, ay muling nagkaroon ng buhay. Ang haplos ng kamay ni Gabriel ay tila isang pangako na ang bawat luha niya noon ay may katapat ng ngiti ngayon. Gayunpaman, sa gitna ng katahimikang ito, isang huling pagsubok ang naghihintay. Si Mateo, na wala na talagang makapitan, ay nakita ang mukha ni Isabela sa isang malaking billboard sa gitna ng lungsod. Ang kanyang inggit at desperasyon ay naging isang mapanganib na lason. Isang huling plano ang nabuo sa kanyang madilim na isipan. Isang huling pagkakataon na bawiin ang lahat o tuluyan ng sirain ang buhay ni Isabela kung hindi ito muling mapapa sa kanya. Ang huling laban ay hindi na tungkol sa pera o negosyo, kundi tungkol sa huling piraso ng kalayaan ng kaluluwa ni Isabela. Handa na ba siyang harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan upang tuluyan ng makita ang liwanag ng buong umaga? Ang langit ay muling nagngangalit ngayong gabi. Tila ba nais nitong ulitin ang tagpo noong gabing gumuho ang mundo ni Isabela. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa kalsada ay nagdudulot ng malalakas na tilamsik ng tubig at putik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Isabela ang biktima sa ilalim ng unos. Nakatayo siya sa loob ng kintab na salamin ng kanyang restaurant, ang Lumina, habang pinagmamasdan ng isang aninong nakaluhod sa labas ng pintuan, si Mateo. Ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa kanyang kapangyarihan ay ngayon ay isang basang sisiw na nanginginig sa ginaw. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa semento, ang kanyang mukha ay nakasubsob, habang ang ulan ay walang awang dumadaloy sa kanyang likuran. Wala na ang mamahaling Amerikana, wala na ang singsing na ginto. Tanging ang desperasyon na lamang ang nakabalot sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang binuksan ni Isabela ang pinto. Hawak niya ang isang itim na payong, ngunit sa halip na itakip ito kay Mateo, nanatili itong proteksyon para sa kanyang sarili. Isang malaking mantsa ng putik ang tumalsik sa paanan ng kanyang sapatos nang muling humagulgol si Mateo. Isa, pakiusap, patawarin mo ako. Ang pabulong na pagsamo ni Mateo, ang kanyang boses ay halos malunod sa tunog ng ulan. Nawala na ang lahat sa akin. Si Clara, ninakawan ako. Ang mami, hindi na ako kilala. Ikaw na lang ang pag-asa ko, Isabela. Maawa ka sa akin. Tumingin si Isabela sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang isang physiological na reaksyon sa kanyang dibdib, isang paninikip. Ngunit hindi dahil sa pag-ibig o awa, kundi dahil sa pagkadiri sa isang taong kayang gamitin ang sariling pagkakamali para muling manumbat. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang maruming basura na pilit isinusuka ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay para sa Diyos, Mateo. Ang sa akin ay paglimot. Ang mahinahong tugon ni Isabela, ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig na hindi matitinag. Huwag mong hingi ng awa ko ngayon dahil lang sa wala ka nang makapitan. Noong gabing nakaluhod ako sa harapan mo, duguan at nawawalan ng anak, nasaan ang awa mo? Noong nakiusap ako na huwag mo kaming iwan, nasaan ang pag-asa ko? Kinuha ni Isabela ang isang puting sobre mula sa loob ng kanyang jacket. Hindi ito pera at hindi rin ito tulong. Inihulog niya ito sa tapat ni Mateo. Hinayaang mabasa ng ulan ang papel hanggang sa maging malabo ang mga titik.
Iyan ang annulment papers. Pinirmahan ko na ang lahat. Wala na tayong ugnayan. Wala na akong utang na loob sa'yo. At lalong wala kang karapatang hingin ang anumang bahagi ng buhay ko ngayon. Sa sandaling iyon, isang maruming babae ang biglang lumitaw mula sa dilim ng eskinita. Si Clara. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay puno ng galos at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. Nilapitan niya si Mateo at sinimulan itong saktan, pinapalo ang balikat ng lalaki habang isinisigaw ang mga sumbat tungkol sa perang nawala sa kanila. Ang dalawang nagtaksil ay ngayon ay kasanse at naglalaban sa gitna ng putikan, tila mga asong gutom na nag-aagawan sa isang walang laman na buto. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Isabela na panoorin ang kanilang pagbagsak. Dahan-dahan siyang tumalikod at muling pumasok sa loob ng lumina. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay naghudyat ng tuluyang pagputol sa kadena ng kanyang nakaraan. Sa loob, ang hangin ay mabango, mainit at puno ng buhay. Lumapit si Gabriel sa kanya. Hindi ito nagtanong, hindi ito nag-usisa. Kinuha lamang nito ang basang payong mula sa kamay ni Isabela at inabutan siya ng isang tasa ng mainit na tsa. Ang bawat galaw ni Gabriel ay puno ng respeto at tahimik na suporta. Sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga mata at doon natagpuan ni Isabela ang kapayapaang 7 taon niyang hinanap. "Handa ka na bang umuwi?" Ang pabulong na tanong ni Gabriel. "Oo, Gabriel, handa na ako." Ang sagot ni Isabela nang may matamis na ngiti. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, nililinis ang bawat bakas ng dumi sa kalsada. Ngunit sa loob ng puso ni Isabela, ang araw ay nagsisimula na ring sumikat. Ang karma ay natapos na sa kanyang tungkulin at ngayon, ang tanging natitira ay ang isang bagong simula na puno ng pagmamahal at tunay na kaligayahan. Wala nang Isabela na martir. Ang tanging natitira ay ang isang Isabela na reyna ng kanyang sariling tadhana. 1 taon na ang lumipas simula nang huling bumuhos ang mapait na ulan sa buhay ni Isabela. Ngayong umaga, ang sikat ng araw ay banayad na sumisilip sa pagitan ng mga puting kurtina ng kanyang bagong tahanan, nagbibigay ng gintong liwanag sa bawat sulok na dati ay puno ng anino. Wala na ang amoy ng luma at maduming eskinita. Ang tanging humahalimuyak ngayon ay ang bango ng sariwang kape at ang tamis ng bagong lutong pandesal na siya mismo ang nagmasa. Naglakad si Isabela patungo sa isang maliit na burol sa ilalim ng isang malabay na puno ng nara. Doon, nakatayo ang 2 mapuputing marker, isa para sa kanyang ina at ang isa naman ay para sa munting anghel na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong huminga sa mundong ito. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang kumpol ng mga puting bulaklak sa ibabaw ng damuhan. Sa pagkakataong ito, wala ng luhang pait ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay hindi na isang madilim na hukay, kundi isang hardin na dahan-dahang muling nabubuhay. Tumingin siya sa langit at bumulong ng may ngiti. Patawad, hindi dahil sa nararapat sila sa kapatawaran, kundi dahil nararapat ang kaluluwa ko sa kapayapaan. Nauunawaan na ni Isabela na ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa kasalanan ng iba, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit na dati ay gumagapos sa kanya. Nabalitaan niya ang kinahinatnan ng mga taong sumira sa kanya. Si Mateo ay nananatili sa likod ng mga rehas, binibilang ang mga araw sa gitna ng pagsisisi at kawalan. Si Clara naman ay nawala na parang bula. Balitang nagtatago sa malalayong lalawigan. Dala ang kahihiyan at takot na baka mahanap ng mga taong kanyang niloko. Ang kanilang mga pangalan ay naging mga pahina na lamang sa isang madilim na libro na tuluyan ng isinara ni Isabela. "Handa ka na bang umuwi, Isabela?" Ang boses ni Gabriel ay tila isang malambot na himig na nagmula sa kanyang likuran. Nakatayo ang lalaki ng may distansya, binibigyan siya ng puwang para sa kanyang sariling sandali.
ngunit palaging naroon para hindi siya hayaang matumba. Lumapit si Isabela at hinayaan ang kanyang mga daliri na dahan-dahang humawak sa kamay ni Gabriel. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang pangako ng isang bukas na hindi na muling mapupuno ng takot. Handa na ako, Gabriel. Handa na akong mamuhay muli. Ang tugon ni Isabela. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kaya niyang isakripisyo, kundi sa kung paano niya nagagawang mahalin ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang tanikala na nagkukulong sa iyo sa kusina ng pighati, kundi isang pakpak na nagbibigay sa iyo ng lakas upang lumipad patungo sa sarili mong liwanag. Habang naglalakad sila palayo sa burol, magkahawak kamay sa ilalim ng maliwanag na hapon, alam ni Isabela na ang bawat sugat niya ay naging isang pilat ng karangalan. Ang Lumina ay hindi na lamang pangalan ng kanyang restaurant. Ito na ang mismong pagkatao niya. Isang liwanag na nagmula sa kadiliman, isang pusong natutong magmahal muli pagkatapos ng mahabang taglamig. Tapos na ang bagyo. Ang hongdong ng kanyang buhay ay narito na, at sa pagkakataong ito, hinding-hindi na ito muling lulubog sa dilim ng pagtataksil.